So ito mga kabunyog, binabaha ako ngayon ng message. Binabaha ako ngayon ng message, attorney. Ano ba yung kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Kinasuhan ni Ombudsman Buying Rimulya ang ginamit palang mga testigo at ebidensya yung sinumpaang salaysay ni Gutesa at nung 18 na ex-Marines. Totoo ba yun, attorney? Bakit naman yun ang ginamit ng Ombudsman Buying Rimulya? Di ba mahina naman yung mga salaysay nun? O yan, kaya marami sa aking nagtatanong ngayon. Sabi ko, hayaan nyo, i-discuss ko. Hayaan nyo, i-discuss ko. O kaya yan yung topic ko ngayon. Sa totoo lang, kung regular kayong nanonood sa akin, 2 days ago pa, diniscuss ko na yan. Sabi ko, ito mabibigla kayo dito. Pero ang ginamit ni Ombudsman Buying Rimulya sa kanilang kaso kay Romualdez ay yung testimonya ni Gutesa at testimonya nung 18 na ex-Marines. O, 'di ba? Nasabi ko na yan sa nakaraan kong mga vlogs. Ewan ko kung napanood niyo yung vlog ko na yan. O, sabi ko medyo nakakaano to. Bakit kaya ganito ang ginawa ni Ombudsman Buying? Kaya anyway, inanalyze ko ang posibleng dahilan. Ngayon may nakikita akong posibleng dahilan. I-discuss ko sa inyo. Kaya huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, mga kabunyog, papaliwanag ko sa nakikita ko lang pero sa totoo lang nung isang araw ko pa yan diniscuss. Napanood nyo ba yon? Kasi binasa ko nga kaagad. 'Di ba sabi ko sa inyo, 61 pages yung criminal complaint. Kung regular kayong nanonood sa akin, maaalala nyo na sinabi ko na yan. Sabi ko, ano ba to? Bakit ganito ang ginawa ni Ombudsman Buying? 61 pages itong criminal complaint, pero ang mga sinasite niyang mga ebidensya at testigo, yung testimonya ni Gutesa, testimonya nung Marines, ex-Marines, di ba? Yan yung sabi ko. Kaya lang, awan ko, ano bang plano ni ano? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Inano ko ito, nagtaka rin nga ako kasi binasa ko, ano yan yung mga kinaso kay Romualdez, ito yung mga kinaso Ang kinaso kay Romualdez ay plunder, conspiracy to commit plunder, graft and corruption, tapos indirect bribery, saka money laundering. Grabe, tambak yung kaso. Dante Di Malanta, shout out sa iyo dyan sa Malabon City. Tambak yung kinaso kay Martin Romualdez. Ulitin ko plunder, conspiracy to commit plunder, graft and corruption, indirect bribery, at saka money laundering. Money laundering. Pati money laundering, kinasuhan si Martin Romualdez ni Ombudsman Buying. Ngayon, bakit kinasuhan ng mga ganun si Romualdez? Ito mga kabunyog, doon sa plunder, sa conspiracy to commit plunder, ang kasama niya doon na respondents sa kasong plunder at conspiracy to commit plunder ay si Saldico. Si Saldico doon niya kasama. Correspondent niya doon si Saldico. Bakit? Ay yung maniobra nila sa budget. Yun yung plunder doon at saka conspiracy to commit plunder. Yung mga insertions nila, yung mga kickbacks nila, yan yung plunder, conspiracy to commit plunder. Ano naman ang mga testigo at ebidensya doon sa plunder at conspiracy to commit plunder? Ay yung testimonya ni Gutesa. Pangalawa, doon sa 18 na ex-Marines, may dalawa doon na ex-Marines na talagang nag-deliver sila ng mga mali-malitang pera kay Romualdez. Yan yung Esquivel at saka si Navidad. Yung testimonyo nung dalawa na yon, ginamit yun. Okay. Yan. Pagdating naman doon sa money laundering, bakit naman may money laundering? Ang co-accused ang correspondent doon, ang correspondent doon ni Romualdez, yung kanyang fraternity Brad. 'Di ba may fraternity siya sa UP, College of Law, yung Opsilon. Ang Brad niya,
yung si Attorney Raulito Paras. Ay itong si Raulito Paras talagang close na associate ni Romualdez. Parang pinagkakatiwalaan niya ito. Ngayon, ano ang ginawa ni Attorney Raulito Paras na partner ni at kabrad niya sa UP? Naalala niyo yung controversial na Forbes residence doon sa Forbes Park? Yung pag-aari dati ng shipping magnate ba yon, si Doris Magsaysayho? Pag-aari dati ni Doris Magsaysayho, binili ni Raulito Paras. Si Raulito Paras ang bumili, ang ginamit niyang corporation sa pagbili yung Golden Peasant Corporation. Ang bili yata 1.3 billion. Ay ngayon, di ba may nag-appear doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? Doon sa Blue Ribbon Committee hearing ni Lacson, nag-appear yung dalawa na staff ng bahay na yon at sinabi na ang nakabili daw ng bahay na yon ni Doris Magsaysayho ay si Martin Romualdez. Kumbaga dami niya lang, parang front niya lang, ginamit niya lang yung kanyang fraternity brand na si Attorney Raulito Paras. Kaya money laundering ang kaso ng dalawa. Ang ginamit na ebidensya doon at testigo, yung hearing ng Blue Ribbon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo ngayon, medyo ito, dahil dito sa mga kasong ito, plunder, conspiracy to commit plunder, graft and corruption, indirect bribery, money laundering, dahil sa mga kasong ito, pina-freeze yung assets ni Martin Romualdez. Ay grinant naman ng Court of Appeals. Naka-freeze ang assets ngayon ni Martin Romualdez, pati yung assets ng kanyang asawa, si Yeda, pati yung sa anak niya, pati yung kay Attorney Raulito Paras. Lahat ng mga account sa bangko, properties, mga shares sa korporasyon na may kaugnayan dito sa kasong ito ay pina-freeze ng AMLAC. Ang nagpa-freeze ng assets ay ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, upon the request at recommendation ng Ombudsman. Iyan ding mga kaso na yan kay Romualdez ang dahilan kaya siya inisyuhan ng precautionary whole departure order. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung tanong, bakit naka-freeze ang assets ni Romualdez at bakit siya mayroong precautionary whole departure order? Ay dahil nga sa mga kasong ito na i-file ng Ombudsman. Ngayon, galit si Martin Romualdez dyan, mga kabunyog. Siyempre, galit si Martin Romualdez kasi hindi niya ini-expect yan, nakakasuhan siya eh. Hindi niya talaga inaasahan. Kumbaga sa part ni former Speaker Martin Romualdez, ang sabi ni Romualdez, lahat naman ng investigasyon umattend siya. Nung pinatawag siya ng ICI, umattend siya. Nag-execute siya ng sinumpaang salaysay niya. Wala namang matibay na ebidensya sa kanya, sabi niya. Yang sila Gutesa, wala naman. Hindi naman nagpakita na si Gutesa, isang beses lang nag-appear sa Blue Ribbon Committee nung chairman pa si Marcoleta, hindi na nagpakita. Tapos yung 18 ex-Marines na yan, questionably rin yung kanilang testimonya, bakit ginamit ang mga testimonya niyan? Yan yung At bakit pinapahold ang kanyang travel abroad? Kaya medyo talaga galit si Romualdez. Kaya nga 'di ba bigla siyang naglabas ng video message niya, yung 9 minutes na video message niya. Nasabi niya, anong sinabi ni Martin Romualdez? Kung gagamitin niyo akong scapegoat, kung mayroon kayong political ploy na pinaplano, kung plano niyo akong ako lang yung gamitin yung scapegoat dito, hindi ako solo lang. Parang ganito, marami siyang hihilahin pababa. Parang ganon. May veiled threat na ganon. Kaya bakit ganon ang statement ni Martin Romualdez? Hindi niya nga inaasahan nakakasuhan siya. Hindi niya inaasahan nakakasuhan siya. Kasi sa tingin niya, wala namang matibay na ebidensya sa kanya. Yan yung statement. Strong.
palaban yung statement ni Romualdez na yun. Talagang ang ano niya, ang sabi niya, bakit ako kinakasuhan ng ganyan? Bakit ano? Hindi nung nagsalita nga si Martin Romualdez noon, hindi pa naka-freeze ang assets niya. Ay lalo na ngayon. O lalo na ngayon na naka-freeze na yung assets niya, talagang galit na yan si Romualdez. Pero ang sabi ni Romualdez, haharapin ko ito. Hindi na ako mananahimik. At kung sa tingin nyo, ako ang gagamitin yung scapegoat, ha? Sabi niya, kung ito ay bahagi ng isang political ploy, hindi ako papayag. Ha? Parang ganito, ha? Hindi daw siya kung babagsak man siya diyan, kung ang reputasyon niya man ay masisira dahil diyan, o kung babagsak man siya dahil diyan, sisiguraduhin niya hindi daw siya solo or alone. Ibig sabihin may idadamay siyang iba. Kumbaga magkahilahan na tayo, pababa. O yan yung yan yung banta ni Martin Romualdez. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.